Ikaw 83 kabanata. Sa pagpapatuloy ng flashback. Gabi at maliwanag ang buwan may mabilis na naglalaban. Ito pala ay ang magkapatid na sina Moyong Bo at Moyong B na nag-iinsayo. Nagulat si Moyong B habang nakakrus ang dalawang braso nang makita niya ang kanyang kuya na si Moyong Bo na naging dalawa. Sinabi pa nito habang nasa ere si Moyong Bo na susuntukin na siya na ito daw ba ay isang afterimage. Sinipa ni Moyong Bo ang kanyang kapatid sa paa nito at mabilis na natumba. Pagkatapos ay nagulat ang kanyang kapatid na si Moyong B nang makita niya na parating na ang suntok ni Moyong Bo. Tumawa at tumingin ito na sinasabi na nanalo na naman daw siya sa kanya. Kinuha ang kamay ng kanyang nakakabatang kapatid at sinabi nito na siya daw ay natalo. Nakaupo na sila sa isang malaking tumbang kahoy na sinasabi sa kanya ni Moyong B na ang galing daw niya talaga. Ito raw ay nakakabuo ng isang afterimage. Malayo pa ang lalakbayin daw niya para maging katulad niya. Sinabi sa kanya ni Moyong Bo na siya daw ay malaki na ang inunlad. Masayang tinanong ni Moyong B sa kanyang kapatid na kung ito daw ay mayroong pangarap. Tumingala sa langit at sinabi niya sa kanyang kapatid na pangarap daw ba. Sinabi niya na sana malaya akong gumala sa gangho at tuklasin ang mundo. Tinitigan siya ng kanyang kapatid at sinabi nito na gangho daw pala. At sinabi pa nito na nahihiya na naiinggit siya sa kanya. Gusto rin daw niya na gawin yon balang araw. Napalingon ng mabilis si Moyong Bo at sinabi na nagtataka na bakit daw ito nainggit. Ito daw ay nagsasalita ng kakaiba. Sinabi ng kanyang kapatid na si Moyong B nagtataka sa sinabi rin ng kanyang kapatid na ano daw. Mabilis na hinawakan sa batok at inilapit ang kanyang muka na nakangiting sinasabi ni Moyong Bo na kung gusto daw nitong lumabas, dapat daw ay sundan niya daw siya. Silang dalawa daw ay parang kambal na magkapatid na nakangiting sinabi sa kanyang bunsong kapatid. Sinabi sa kanya ni Moyong B na pero siya daw ay hindi talentado na katulad niya. Dahil nga daw doon ang kanilang ama, ay hindi man lang umaasa sa kanya. Nakapikit na nag-iisip si Moyong Bo at sinasabi niya na inaasahan mula daw sa kanilang ama palaha. Biglang inimulat ang mata at mukhang may naiisip na dapat nilang gawin. At sinabi nito sa kanyang kapatid na kung gayon, paano kung gawin daw nila ito sa ganitong paraan? Lumipat ang eksena kung saan silang dalawa ay magtutunggalian sa harap ng kanilang ama. Nakahanda na si Moyong B pati na si Moyong Bo. Mabilis na sumugod si Moyong Bo sa kanyang kapatid na mabilis nitong naiwasan. Nagulat si Moyong Bo nang biglang may mabilis na kamao ang palapit sa kanya. Dumaplis ito kay Moyong Bo at mabilis na dumistansya sa kanyang kapatid. Dumaplis sa muka ni Moyong Bo ang ginawang atake ng kanyang kapatid na nakangiting sinasabi niya na ito daw ay medyo lumalakas na. Sinabi sa kanya ng kapatid niya na syempre daw naman. Pumungay ang mata ni Moyong Bo at sinabi sa kanyang isip na grabe daw itong umakting. Tahimik lang na pinapanood sila ng kanilang ama. Naglabas ng enerhiya si Moyong Bo at gagawa siya ng atake na pure spirit sacred art at mabilis na sinuntok ang kanyang kapatid na nakadepensa lamang. Humahakbang papalapit ang kanilang ama habang tuloy pa din sa pag-atake si Moyong Bo sa kanyang kapatid. At nang makalapit na ang kanilang ama, ay naglabas ito ng enerhiya ta lumiliwanag ang mata na tinitingnan si Moyong Bo na ikinagulat nito. Itinaas ang mga palad ng kanyang ama at mabilis na sinampal si Moyong Bo. Galit na sinabi ng kanilang ama sa kanila na ang lakas ng loob daw nila na magpakita ng kaawa-awang acting sa harapan niya. Nagulat na sinabi ni Moyong Bo sa kanyang isip na nalaman daw ng kanyang ama ang ginawa nila. Sinabi ng kanyang ama sa kanya na ang akala daw nito ay hindi niya malalaman. Sinabi pa niya na simula daw ngayon kung susubukan daw niya na maging malumanay sa kanya, siya daw ay paparusahan ang kanyang kapatid imbes na siya. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Moyong Bo na nagdurugo ang bibig. Napalingon ang kanilang ama kay Moyong B nang sabihin nito na ito daw ay isang hindi pagkakaunawaan. Siya daw ang humingi sa kanya ng pabor. Sinabi sa kanya ng kanilang ama na ito daw ang lugar kung saan ay hindi dapat siya nangingialam. Sumigaw na si Moyong B at sinabi nito na inilagay ang kanyang mga palad sa kanyang dibdib na ito daw ay dahil sa kanya. Dahil gusto niya lamang na siya ay kilalanin nito. Kaya daw naman ang kanyang big brother ay naging malambot sa kanya. Sinabi pa niya kung may gusto daw itong parusahan, ay siya daw iyon, kaya daw naman ay garutihin na daw niya siya. Nakatalikod ang kanilang ama at biglang naglabas ng aura na tiningnan ito ng masama at sinabi na kaya ang dahilan nito ay ang pagiging mahina daw niya.
Nanginginig sa takot si Moyongbe na nakatingin sa kanilang ama na may hawak na panggaruti. Hinampas ng malakas si Moyongbe sa iba't ibang parti ng katawan nito. Nangigigil na sa galit si Moyongbo at sinasabi nito na pakiusap huminto na ito. At biglang sumugod na lumiliwanag ang kanyang mga mata at ang kanyang mga kamao ay naglalabas ng enerhiya na susuntukin ang kanilang ama. Mabilis na naharang ang ginawang suntok ni Moyongbo ng palad ng kanyang ama. Masayang lumiwanag ang mga mata ng kanyang ama at sinabi nito na ito daw ang gusto niya na mangyari. Magalit daw siya. Huwag daw siyang mag-alinlangan na kahit na kaunti. Nag-iba ang itsura ni Moyongbo na nagagalit sa kanyang ama na nakahanda na para ito ay suntukin muli. Nagulat si Moyongbe nang makita niya ang kanyang kapatid na nanggigigil na galit at humihinga ng malalim. Ang pagiging determinasyon na pumatay. Malakas na bumaon ang mga paa ni Moyongbo na sumugod na tumalon muli sa kanyang ama. Ang kalaban daw niya sa kanyang harapan. Mabilis na nahawakan ang muka ni Moyongbo ng kanyang ama na lumiliwanag ang mata. Yan daw ang landas na dapat nilang pagdaanan ng Moyong. At mabilis na idiniin sa sahig ang ulo ni Moyongbo ng kanyang ama. Makikita si Moyongbo at ang kanyang ama na nawasak ang sahig sa lakas. Nang ginawa sa kanya. Nakangiti pa ang kanyang ama sa ginagawa niya kay Moyongbo. Kinagat ni Moyongbo ang palad ng kanyang ama na may luha sa kanyang mga mata. Sinabi ni Moyongbe sa kanyang ama habang hawak ang kanyang tiyan na huminto na daw ito. Ang araw na yon na si Moyongbe ay nakakita ng dalawang demonyo. Makikita ang kanyang kapatid at ang kanyang ama habang hawak pa din sa muka si Moyongbo na lumiliwanag ang kani-kanilang mga mata. At dito na po nagtatapos ika-83 kabanata. Ika-84 na kabanata. Sa pagpapatuloy ng flashback. Naglalakad sa pasilyo si Moyongbe nang makita niya ang kanyang kapatid na kanyang masasalubong. Binati niya at ito ay nakatingin lang sa kanya. Sinabi pa niya at tinanong na kamusta na daw ang hindi na naituloy ang sinasabi niya sapagkat nilampasan lamang siya ni Moyongbo. Nagulat at hindi makapaniwala ang kanyang kapatid sa nangyari. Tahimik lang na nilampasan ni Moyongbo ang kanyang kapatid at pagkatapos ng araw na yon, nasira ang relasyon ng magkapatid. Balik sa kasalukuyan. Lumiliwanag ang mga mata ni Moyongbo at naglalabas ng enerhiya na patuloy sa pagsuntok kay Nambungmai. Habang si Nambungmai ay patuloy pa rin sa ginagawa niyang pagdepensa sa mga suntok nito. Lumiliwanag ang mga mata na sumisigaw si Moyongbo. Nagulat si Nambungmai nang may mabilis na kamao na direktang tumama sa kanyang baba na ito ay napaliyad sa lakas ng suntok ni Moyongbo. Napaatras si Nambungmai at kumalat ang dugo na nagmula sa kanyang bibig. Mabilis na ipinirino ang kanyang mga paa at naglabas ng enerhiya sa kanyang mga kamao at sinabi niya na ito daw ay hindi pa tapos. Naglabas ng enerhiya at gumawa ng atake na bidirectional channeling Twin Dragon Twister Fist. Mabilis na nag-afterimage si Moyongbo na naiwan ang anino at tumalon sa ere upang maiwasan ang ginawang atake ni Nambungmai. Nakatingin si Nambungil sa labanan ng dalawa at sinabi nito sa kanyang isip na yon daw ba ay ang afterimage technique. Ang teknik daw ng mga Moyong ay talagang napakahusay. Sinabi pa ni Moyongil na ngunit ang kanyang bunsong kapatid ay merong napakahusay na paningin. Mabilis na nagpasigsag-sigsag ng takbo si Moyongbo papunta kay Nambungmai. Sinabi ni Nambungmai sa kanyang isip na ito daw ay napakabilis. Bagamat nasusundan daw siya ng mga mata niya, ay hindi makasabay ang katawan niya sa bilis nito. Mabilis na tinamaan si Nambungmai sa kanyang braso, sanhi ng pagdurugo nito. Sinabi ni Nambungmai sa kanyang isip na kailangan daw niyang gamitin ang pagkakataon kapag ang mga paa nito ay lumapat na sa lupa. Nang makita na ni Nambungmai na lumapat na sa lupa ang mga paa nito ay mabilis niyang hinampas ang lupa. Ang atake na ginawa niya ang wave disturbance imitation na basag ang lupa at si Moyongbo ay nawala sa balanse. Nagtatakang nagulat si Moyongbo at sinabi nito sa kanyang isip na hindi daw ba ito ang skill ni Wonpyo. Makikita ang kamay ni Nambungmai na mabilis na hinawakan ang dalawang braso ni Moyongbo. Sinabi pa niya na sa wakas ay nahuli din daw niya siya na nakangiting sinasabi. Makikita ang enerhiya niya sa kanyang katawan. Habang hawak si Moyongbo ay naglabas ng dalawang uri ng malakas na enerhiya si Nambungmai.
Nagulat at napatayo si Master Gui Myeondok nang makita niya si Nambung Mae at sinabi niya sa kanyang isip na yon daw ay ang perpektong balance ng yin at yang qi. Malakas na naglalabas ng enerhiya si Nambung Mae na pinapanood ng dalawa at sinabi pa ni Master Gui Myeondok na nagagamit na daw pala niya ang enerhiya ng cleansing ice. Nakangiting sinabi pa niya sa kanyang isip na ang kanyang katawan daw ay pwede na sa susunod na hakbang. Nanlaki ang mga mata ni Moyongbo na sinasabi niya sa kanyang isip na may masama daw siyang pakiramdam sa nilalabas na enerhiya ni Nambung Mae. Kaya daw naman ay kailangan na niya makaalis sa pagkakakapit ni Nambung Mae sa kanya. Nagiba ang mga mata ni Nambung Mae at ito ay naging kulay bughaw. Pagkatapos ay may lumabas na malaking kristal na napaangat si Moyongbo. Nakakrus ang mga braso ni Moyongbo na sinasabi nito sa kanyang isip na ano daw itong lamig na nararamdaman niya. Nakatayo sa gilid ng malaking kristal si Moyongbo na sinasabi pa niya sa kanyang isip na kailan pa daw niya nakuha ang hindi maisip na lakas na ito. Masaya si Nambung Mae na sinasabi sa kanyang isip na siya daw ay nagtagumpay. Gaya nga ng sinabi ng guro, malaya ko na ngayong magagamit ang enerhiya ng cleansing ice dahil napalakas ko ang aking katawan. Unti-unti nang nababasag ang ginawa niyang kristal. Tuluyan na ngang nabasag ang kristal at nakita niya si Nambung Mae sa kanyang harapan. Seryosong nakatingin si Moyongbo habang nababasag na ang kristal sa kanyang harapan na patuloy na tinititigan niya si Nambung Mae. Humawak sa kanyang ulo si Moyongbo na sinasabi na ito daw ay nakakainis, bakit daw siya ay patuloy na pinaalala sa kanya ito. Tumitig na naglalabas ng enerhiya at sinabi na sige kung gayon ilalabas na daw niya ang buo niyang lakas para matalo ito. Mabilis na tumalon sa ere at sinipa si Nambung Mae sa muka. Naharang niya ito ng kanyang kamay at nasabi ni Moyongbo na kung naharang daw ba niya ito. Pagkatapos ay mabilis na suntok ang pinakawalan nito na mabilis na naiwasan ni Nambung Mae. Tumigil sa pagkaatras si Nambung Mae at tumitig kay Moyongbo, sinabi niya sa kanyang sarili na ang enerhiya daw ng cleansing ice ay kumalat na sa buo niyang katawan at ito ay nagbabalance sa iba pa nitong enerhiya. Naglabas na naman si Nambung Mae ng magkaibang enerhiya na sinasabi na kaya pa daw niyang lumaban. Mabilis silang gumawa ng parehong suntok na nag-cross na parehong tumama sa kani-kanilang muka. Pareho silang napaliyad at sumuka ng dugo habang nakatingin sila sa bawat isa. Nagkasabay muli sila sa ginawa nilang suntok. Sumigaw si Nambung Mae na susuntukin muli si Moyongbo na gumawa ng afterimage upang mailagan ito. Sumisigaw na sinasabi ni Moyongbo na tatapusin na daw niya ito ngayong. Tinitigan ni Nambung Mae ang ginagawa ni Moyongbo at nakita niya na dumami si Moyongbo na tinatawag niyang cloud wind steps na pasugod na sa kanya. Nagulat si Nambung Mae na sinasabi niya na naging 3 daw si Moyongbo na malapit nang tumama ang mga kamao nito sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-84 na kabanata.